oras na ito, tayo po ay darako sa ating pong pag-aaral. Nangyayang ko pong tumayo tayong lahat. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan at basahin po natin ang Book of Psalm, particularly sa chapter 27, mga talata pong 13 at 14. Psalm chapter 27 verses 13 to 20, chapter 27, 13 and 14. Dalawang talata po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, napakaganda po ng ating pinaka-text at mula po dito ay yung kaisipan at yung mensahe po ang ating tatalakayin at pag-aaralan. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, verse number 13, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Verse number 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Antay tayo. Antay lang tayo. Ang Diyos po ay totoo, ang Diyos may plano, at wag po tayong madala ng ba't ang tagal? Ba't ayaw pa? Tignan po natin ang pagkilos ng Diyos sa pangkalahatan, sapagkat ang Diyos ay tutugon. Kaya pong lahat ay manalangin. Naman naming banal, bless mo po ang mensahe. Salamat po sa bawat isa sa aming nandito ngayon. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming tinuturo ang manalangin. At patuloy mo, Panginoong, pinagtitibay sa puso namin ang kahalagahan ng pananalangin. Hindi lang po yung personal na pananalangin, kundi yung sama-samang nananalangin, sama-samang dumudulog, Panginoon, upang mailapit ang mga prayer requests ng bawat isa. Magpasalamat kami sa lahat ng iyong ginawang kabutihan sa amin pong mga buhay. Lupuri ka po namin at pinapasalamatan sa katapatan mo, Panginoon, at gamitin ang puso sa pananalangin at pag-aantay sa iyong kalooban. Sa ipang pinagtitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Thank you so much, Brother Jomer, sa ating testimony. Maraming salamat po. At sa mga darating na mga linggo, makakarinig pa po tayo ng maraming mga testimony all about prayer. All about prayer. Ngayon pong oras na ito, ang pag-aaral po natin ay pinamagatan po natin when prayers are unanswered. When our prayers are unanswered. Palagay ko lahat naman po tayo ay sasang-ayon at magsasabi na may mga panalangin tayo na tinupad at marami po yun. Amen? Marami na po ba kayong prayers na tinupad? At sasang-ayon din naman tayo na meron pa rin tayong mga panalangin na hanggang ngayon hindi pa po tinutupad, hindi pa ibinibigay ng Panginoon. Hindi po mabibilang ang ilang mga tao na minsan ay nakipag-usap na po sa akin at nagtanong, Pastor, bakit ang tagal pong dinggin ng Panginoon yung panalangin ko? Pastor, bakit po ganon? Lagi ko naman siyang ipinagpe-pray. Lagi ko namang araw-araw kasama sa prayers ko. Pero bakit meron po akong mga panalangin na parang hindi po binibigay ng Panginoon? Maganda naman ang layunin ko, pero bakit hindi po tinutugon ng Diyos? Ang tagal ko na pong nag-iintay. Meron po akong mga naririnig, Pastor, na mga kapatiran na nanalangin mga 1 buwan, 2 buwan, pero yung sa akin po, Pastor, 2 taon na hanggang ngayon hindi pa rin. Bakit po ganon? Magaganda naman para po sa pamilya, para po sa aking kalusugan, para po sa kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa po dinidinig ng ating Panginoon? Bakit po nangyari to? Diba? May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ipinag-pray. Actually, kabaligtaran ng prayer natin. Pero ang nangyari yung ayaw natin at hindi natin ine-expect. Hindi po natin maiiwasan na sa buhay natin kahit mananampalataya tayo ay pwede tayong dumaan at makaranas ng pagtatanong, bakit? Panginoon, bakit? At to be honest, may pagdadaanan po ang bawat isa sa atin na kahit na sino man ang tanungin natin, hindi makapagbibigay ng sagot. Ako po, aamin,
na hindi lahat ng, pag may nagsasabi sa akin ng pinagdadaanan, lalong-lalo ng isang sitwasyon na talagang, alam mo yun, yung masakit sa kalooban, may mga pagkakataong gusto kong magsalita pero may mga pagkakataong pinipili ko na lamang na tumahimik. Kasi wala naman ako maibibigay na sagot eh. May mga pagkakataon din na nakakausap at makakarinig ka ng mga tao na parang sinisisi ang Diyos. At may mga pagkakataon sa isipan mo, no, gusto mong ipaglaban ng Diyos na wag naman masyadong, di ba? Wala naman masyadong dikdikin ng Diyos. Ay lang, Diyos ay makapangyarihan. Kaya lang, ang reality, may mga bagay talaga sa buhay natin na kahit na anumang gawain nating pag-iisip, talagang hindi natin mabibigyan ng kasagutan. May mga pagkakataon na may magtatanong sa iyo, lalapit, hihingi ng paliwanag, ng comfort sa pamagitan ng salita na wala ka namang maibibigay. Ang tanging maibibigay mo is tapik sa balikat at panalangin, pakikiramay, at pagsasabi na tiwala lang tayo sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Kasi ang reality, Diyos lang naman talaga nakakaalam. Pero isang bagay ang sinabi ng salita ng Panginoon. Dito nga sa verse number 13, ang sabi po ng Bible, I had fainted. Ay, pinanghinaan na ako ng loob. Unless I had believed to see the goodness of the Lord. Alam nyo, kapag ang pagbabasihan lang natin ng ating pong pagtitiwala sa Panginoon na yung kasalukuyang magandang karanasan, you will faint. Kasi hindi lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari sa buhay natin okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas ang katawan natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pangailangan natin maipoprovide. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga prayers natin, lagi ang sagot lagi ng Panginoon ay, okay, go. May mga pagkakataon ng tugon ng Panginoon, hindi. God is silent most of the times. Kahit na matindi yung ating pong paglapit at paghingi ng pagkilos ng ating Panginoon. Maraming bagay na hindi natin kayang bigyan ng sagot, pero ang sabi nga ng psalmist, ang sabi po niya, unless I had believed to see the goodness of the Lord. Kasi ang reality, meron pong mga bagay na nangyayari at mangyayari sa buhay natin na hindi mabuti, pero gusto ko pong sabihin sa bawat sa atin na marami namang ginagawa ang Diyos na mabuti, na mas marami pa kesa sa hindi mabuti. May mga bagay lang na hindi natin kayang unawain. Bakit? Pero pagtiwalaan natin ang ating Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos kahit kailan ay hindi nagkakamali. Kaya napakahalaga po sa buhay natin, tayo pong mga mananampalataya, laki po ng kalamangan natin sa mga hindi mananampalataya. Kasi tayo, hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, kundi nananampalataya tayo sa Diyos eh. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay totoo, na marami na siyang ginawang mabubuti at mga kamangha-mga mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang explain. Ang kailangan lang, kung dadating tayo sa sitwasyon na pagdududahan natin dahilan sa pagtahimik at hindi pagtugon ng Diyos, huwag nating kalimutang tignan ang mabubuting bagay na kanyang ginawa. Sapagkat iyon ang makatutulong para sa ating mga pagtatanong at sa inihahasik ng kaaway na doubt, sa ating mga isip at sa ating mga puso, magkakaroon tayo ng isang maayos na kasagutan at magiging dahilan para magtiwala at mag-antay tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi ng psalmist in verse number 14, wait on the Lord. Minaantay ka ba? Panalangin ba natin ay parang hindi tinutugon at hindi nakikinig ang Panginoon sa pakiramdam natin? Ang sabi ng psalmist, dumating din siya dun eh. Pitik na nga siyang nag-faint eh. Pinanghinaan na nga siya. Nakakilos ang dyablo sa isip niya, pero ang napatunayan niya, ang naging lesson, just wait on the Lord. Antay lang. Antay lang tayo sa ating Panginoon. Be of good courage. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag humina ang pananampalataya mo dahilan sa pag-iintay.
Huwag mawala ang tiwala mo dahilan sa sakit ng katawan na ating nararamdaman at marahil sa sitwasyon ng hirap ng pinagdadaanan natin sa buhay, sapagkat ang sabi ng Panginoon, He will strengthen your heart. You know why? Kasi ipapakita ng Panginoon at patutunayan niya that He is our powerful God. Mayroon siyang tamang panahon, meron siyang kapangyarihan at meron siyang paraan upang patunayan sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay mabuti. Wait on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Mahirap po kasi talaga maghintay. Alam po nyo, lahat po tayo may mga katanungan. At alam po nyo, kapag nagbasa po tayo ng banal na kasulatan, marahil ba sa atin, Pastor, hindi mo lang alam ang pinagdaanan ko. Dami akong tanong, bakit ganito, bakit ganun. Sabi ko nga mga kaibigan, naiintindihan ko po yung pagtatanong kasi ako personally, pastor na ako, nagtanong din ako eh. Dumating po ako sa pagtatanong eh. May mga karanasan tayo sa buhay na ang hirap i-explain. Pero sabi nga, tama ang psalmist, kapag matututunan lang nating balikan at tignan ang kabutihan ng Diyos, sasabihin natin, tama ang Diyos. Ang Diyos hindi nagkakamali. Tama yung sabi ng awit, when you can't see His hand, when you can't trace His hand, just trust His heart. Trust God's heart. Alala ko lang, share ko lang po ng konti yung dumating na pagtatanong sa buhay ko. Alala ko tuloy yung pagkakataon na yung mother ko po ay na-ospital. At pray kami ng pray. Pinag-pray nating buong church, di po ba? At sa panahon na siya ay nandoon, dumating yung pagkakataon na na-operahan na siya, nakabalik na ng ICU. Kung kayo po'y pamilya doon sa heart center, pag nasa ICU ang pasyente, hindi ka makakapasok sa loob. Andun ka lang sa labas, meron lang isang bench doon, at may pintuan, may bintana, pero hindi ka makakapasok sa nasa labas po yun, hindi sa loob. Pero maririnig mo kung ano yung nangyayari, kung may mga aparato na nakalagay doon sa pasyente, maririnig mo, tuk, tuk, tuk. Ako po nandoon, nagbabantay, nagpalitan kami ng bantayan. Nung unang paglabas ng mother ko po galing sa pinaka-operasyon, naalala ko po yun, nagpe-pray tayo, di ba? Salamat, patuloy na recovery, hanggang meron pong isang pagkakataon na nung nandun na siya sa ICU, nagulat ako, may biglang biglang, ibig sabihin yun, medyo alarma yun. Ibig sabihin may nangyayaring hindi maganda sa pasyente. Ngayon, kapag naririnig mo yun, alam mo, hindi mo masyado matutukoy saan nanggagaling yun kasi magkakadikit eh. Pero malalaman mo kasi iba yung tunog dun sa tapat ng pintuan kung saan ka nandoon eh. Alam ko po, mother ko yun. Hanggang sa, marinig mo yung mga doktor, kung ano na yung mga pinagagawa, hanggang sa, handong ka lang, siyempre ano gagawin mo? Pe-pray ka lang, pe-pray. Salamat sa Diyos kasi naka-recover ang mother ko eh. Ba? Sabi ko, oh Lord, thank you. Salamat po, masaya-masaya, di ba? Hanggang sa nakalabas na siya, sabi ng doktor, regular room na, punta sa regular room, talagang malapit ng umuwi. Naalala ko papa ko, sabi ng papa ko nung pagkatapos ng operasyon, gusto rin niyang bisitahin ng mama. Sabi namin sa papa kasi may kondisyon na ang papa noon eh, na-stroke na papa, hindi na siya masyado nakakalakad, medyo may problema din siya. Alala ko nung minsan na napasok ang mama sa ospital, akala namin mauuna pa tatay ko kasi biglang nakatulog, hindi gumigising. Sabi ko, mauuna pa ang papa ko. Pero sabi namin, wag ka nang bumisita pa kasi uuwi na eh. Paalis na eh, pauwi na kami, ilang araw na lang. Uuwi na. Hanggang sa, alam niyo yun, yung nagte-therapy. Di ba? Te-therapy, naglalakad, may hawak-hawak na puso. Naintindihan ng mga pasyente ng heart center. May puso na ganun, hawak-hawak mo yun. Tapos merong, para sinusukat kung yung puso mo, nakakahinga na ba na mabuti ba? Okay yung... Hanggang sa nakaikot pa, naglakad pa, yakap-yakap yung ano. Sabi ko, okay ka lang. Oo, okay na ako. Nag-uusapan na namin pag-uwi ng bahay, doon siya sa baba, ayusin yung isang kwarto, maglalagay ng, kasi bawal na siyang umakyat, doon muna sa baba. Natulog. Nakwento ko na yata ito dati. Pero gusto ko lang ulitin. Natulog siya. Sino ba yung kutulog?
Kasi sabi ko magpapahinga ang mother ko. Anyway, okay, maganda na. After 2 days siya, 2 days, uuwi na siya, uuwi na kami. Pagkatapos nung pagkatapos kong matulog, nung nagising ako, tinitignan ko yung mother ko. Sabi ko, ba't parang hindi tumataas yung dibdib? Hanggang sa, bigla na akong, iba na ang pakiramdam ko. Sabi ko, parang may mali. Parang meron hindi tama. Ayokong bumangon. Kasi pinagmamasdan ko yung dibdib. Alam niyo yung gusto mong malaman, pero ano ba talaga? Tinititigan kong ganun. Talagang hindi ako kumukurap. Gusto ko lang makita yung... Wala akong makita, bigla akong tumayo. Nung lumapit ako, nahawakan ko, malamig na mother ko. Patay na. Medyo, siyempre, nabigla ka, tinawag mo mga doktor, doon na po, nire-revive na mother ko. Yan, hindi ko alam yung tawag doon, yung kinukuryente, dibdib, ilang beses. Hanggang sa totally, wala na, patay na mother ko. Nung nangyari po yun, ang dami kong tanong. Ang isa sa tanong ko, Panginoon, bakit? Kung kukuhanin mo lang din naman ng mother ko, ba't hinayagan mo pang maoperahan? Panginoon, nagpakita ka na ng isang himala na ano na siya, inatake sa pagtapos ng operasyon Pero na-revive uli Diba? Tapos ang saya-saya na namin. Uuwi na kami, ang dami na namin pinaplano, pero bakit biglang namatay? Daming tanong, ano? Kung tutusin, pwedeng maging dahilan para, bakit naman ganun, Panginoon? Bakit? Bakit? Pinag-pray ng marami, pasalamat na kami. Pero bakit ganito pa rin ang nangyari? Pero may mga tanong sa buhay na ang hirap sagutin. Pero mabuti na lang merong salita ang Diyos. Iyon po yung comfort. Word of God. Hindi ko alam kung ano yung mga pagdadaanan at pinagdadaanan natin na marahil kahantay kayo ng sagot, marahil ginugulo ng kaaway ang damdamin at isip natin at naghahasik ang dyablo ng iba't ibang mga negative thoughts and doubts para hindi natin paniwalaan na ang panalangin ay makapangyarihan. Pero lagi niyong tatandaan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang Diyos hindi kailanman magkakamali. Alam niyo, kapag inaral po natin ang banal na kasulatan, makikita po natin na may purpose ang Diyos na hindi natin alam. Magtiwala lang tayo. Sabi ko nga, bandang huli na intindihan ko. Sabi ko, Panginoon, kung yun yung kalooban mo, yun ang makabubuti. Kasi kung hindi man namin kasama magulang namin, at least nasa piling mo. At doon ko naintindihan, sabi ko, Panginoon, bandang huli, ang naging comfort sa akin, nang sabi na lang sa akin ng Panginoon na nangusap sa akin is, hindi naman yung buhay ng nanay nyo, hindi yun para sa kanya, para sa inyo. Kasi yun lang yung unang pagkakataon na naalala kong kahit papano, binantayan ko mother ko Yun lang yung pagkakataon na kahit papano sa huling bahagi ng buhay ng mother ko na napaglingkuran ko siya. Sabi ko nga, siguro kung namatay ang mother ko nang wala man lang akong nagawa, na hindi man lang ako, siguro mas mabigat sa kalooban. Pero napakabuti ng Panginoon. May sagot ang Diyos sa lahat ng bagay na po pwede niyang pahintulutang pagdaanan natin. At alam po nyo, kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, makikita po natin na meron pong mga dahilan kung bakit ang Diyos hindi tumutugon. Una, dahil hindi talaga niya kalooban, hindi tutugunin ng Panginoon. Pangalawa, po pwedeng hindi yun yung tamang panahon pa. Kaya nga ang sabi ng Bible sa Book of Ecclesiastes, God hath made everything beautiful. Saan? May panahon kasi ang Diyos At kaya yung sinasabi ng psalmist, just wait on the Lord. Kasi baka yung pinapanalangin mo, hindi ito pa yung right time. Antay ka lang. Wait on the Lord. Amen? Pero may mga bagay po na kapag inaral natin at binasa natin ang banal kasulatan, po pwede nating gawaing checklist sa buhay natin. Na kung tayo po ay dumarating at dumaraan sa sitwasyon na nagtatanong, ba't kaya hindi dinidinig ng Panginoon ang aking panalangin? Maaari po natin itong itanong at maaari po natin itong gawaing checklist. Kasi ito po yung mga kasagutan sa ilang mga dahilan kung bakit hindi dinidinig ng Panginoon ang prayers po natin. Okay, again, yung ibang mga panalangin kaya hindi dinirinig ng Panginoon kasi hindi kalooban ng Diyos. Huwag mo nang ipilit.
Meron namang mga prayers, kalooban ng Diyos, may mga dahilan lang bakit nadidelay at hindi ibinibigay agad-agad. Nawa, ito pong pag-aaralan natin ngayon, maging blessing, kumbaga parang checklist. Sa pananalangin ko at pag-aantay ko, baka merong mga bagay na kailangan kong i-check sa sarili ko para makita ko ano ba ang dahilan bakit ang panalangin ko ay hindi tinutugon. So bigyan niyo po ako ng pagkakataon para i-share ko po ang ilang mga bagay. Una po sa lahat, number 1, gawin po yung personal checklist. Number 1 is yung tinatawag po nating baka ang prayer natin ay isang half-hearted prayer. Half-hearted prayer. Kaya magandang tanong, have I prayed regularly or fervently or seriously about the matter? Kasi meron pong sinabi ang salita ng Diyos in James chapter 5 verse number 16. Anong sabi ng banal na kasulatan? Confess your faults one to another and pray for one another that she may be healed. Ang sabi po in verse number, doon sa talata, in verse number 16, anong sabi? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang gusto ko po makita natin dito yung sinabing ineffectual, the effectual and fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung pong salitang fervent, mga kaibigan, bagaman meron pong panalangin na ginagawa natin on a regular basis, pero meron po tayong mga panalangin na aamin tayo, sinasabi natin, ipinagpe-pray natin, pero half-hearted lang. Hindi buong puso eh. Hindi talaga masasabing fervent. Meaning, sinasabi natin sa bibig, pero we don't really mean it ng buong puso po natin. Okay? Hindi talaga tayo nakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Ang magandang halimbawa po dyan yung mga anak, yung mga magulang, naintindihan po ninyo ito. May mga pagkakataon yung mga anak natin, lalong-lalo yung maliliit na mga anak natin, na kapag may napanood sa television commercial, pag may nakitang commercial at isang bagay, laruan man yan o pagkain man yan, habang nakikita niya, sasabihin niya, Mami, dahil gusto ko nun. Iiyak pa nga minsan eh. Diba? Pero ang totoo nun, hindi man talaga gusto. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos mga kaibigan ng commercial, pagkatapos ng ilang araw, nakalimutan na niya. Pero nung panahon na yon, gustong-gusto niya, umiiyak pa nga, nagpupumilit pa nga, nagtatantrums pa nga. Pero alam mong, hindi talaga kailangan eh. Bakit? Kasi humiling lang at umiyak lang nung napanood. Pero hindi naman araw-araw. Parang ganun din sa prayers natin minsan eh. May mga pangangailangan tayo mga kaibigan at inilalapit tayo na ba't hindi tinutugon ng Diyos? Ang tanong, gano'n ka ba kaseryoso doon sa hinihingi mo? Baka mamaya, nasabi mo lang, pero hindi naman talaga fervently hiningi mo sa Diyos. Kasi yun ang sabi ng Bible, the effectual fervent. Fervent, the word fervent is an adjective that describes having or showing very strong, very intense and sincere feelings or beliefs. Kapag nagpe-pray ba tayo, nararamdaman kaya at naipaparamdam ba talaga natin na ang ipinagpe-pray natin talagang fervent, masidhi, at talagang pag nakipag-usap tayo sa Diyos, mararamdaman at naipaparamdaman natin sa Panginoon ang tunay na nilalaman at kabigatan ng ating mga puso. Half-hearted prayers. Tignan nyo, baka yung prayers na pinagpe-pray ko kaya hanggang ngayon, hindi dinidinig ng Diyos kasi half-hearted ang aking pananalangin. Pangalawa, not only half-hearted prayers, but secondly, magandang checklist din natin, tingnan natin sa checklist natin, baka mamaya ito yung dahilan is yung tinatawag nating hidden sins, or hidden sin, or unconfessed sin. Meron pong talata na masusulat sa Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Itong sabi ng banal na kasulatan, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God,
that your sins have hid His face from you, that He will not hear. May mga pagkakataon na ang mga panalangin natin, maganda naman, good intention, talagang kailangan natin. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, may mga pagkakataon na may mga panalangin tayo hindi dinidinig kasi meron pa rin tayo mga unconfessed sins sa buhay. Meron tayong hinaharbor na kasalanan sa puso natin na hindi po pwede, mga kaibigan, na ibigay ng Panginoon kasi hindi nagbibigay ng pagpapala ang Diyos sa isang tao, mga kaibigan, na ang puso hindi tama sa kanyang harapan kasi hindi rin magiging pagpapala sa kanya. Hindi rin magiging maayos sa kanya. Alam po nyo, parang isang pagpapalang maganda kapag mali kasi ang puso, kahit maganda yung pagpapala, magagamit sa mali. Hindi magiging kapakinabangan kung hindi magiging dahilan para para mas maging pangit ang kanyang pakiramdam, para maniwala siya sa kanyang sarili na okay lang pala, ibibigay naman ng Diyos at ayaw ng Panginoon ng ganun. Ang kagandahan po sa Diyos, mga kaibigan, kapag natutunan po nating kilalanin ang ating mga kasalanan, hindi niya ina-expect na tayo po ay maging sinless. Ang ina-expect lang niya sa ating mga mananampalataya kapag tayo nagkasala at nagkamali, matutunan nating kumilala ng ating pagkakamali at buong pusong magpakababa sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, unconfessed sins. Pero bang kasalanan na alam ng Panginoon at alam mo na alam ng Diyos at dinidil ng Panginoon sa atin na kailangan nating ihingi ng kapatawaran at talikuran, subalit hindi natin tinatalikuran? Baka ito isang dahilan kung bakit meron tayong mga panalangin that are unanswered, unconfessed, or hidden sins. Pangatlo po, hindi lamang po yung half-hearted prayer, hindi lamang yung hidden sin, but thirdly, sa checklist po natin, number 3 is this, hostile relationships. Ibig sabihin, unresolved relational conflict. Meron tayong ganon. Isa sa mga reasons po yon. Ito po yung maliwanag na sinasabi at itinuturo ng Matthew chapter 5. Kung titingnan niyo sa inyong mga banal na kasulatan, Matthew chapter 5, ang talata po is in verses 23 to 24. Tignan niyo ang sabi ng banal na kasulatan. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, ang sabi ng Bible, leave there thy gift before the altar, and go thy way first, be reconciled, and go thy way. Reconcile, ang layo! Alam po niyo, mga kaibigan, kapag meron po tayong naaalala na hindi magandang relationship, so natawag nating hindi maayos, unresolved relationship conflict, alam po yung pinakamaganda is, ito po yung pagtuturo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos to forgive. Kasi ang pinagpapala ng Panginoon yung marunong magpatawad. Learn to forgive. Tinuturuan tayo ng Panginoon to be humble. Tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag nating hahayaan na manatili kung anuman ang pangit na pakiramdam sa puso natin laban sa ating kapwa. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi kapag merong ganong pakiramdam, tatandaan ninyo palagi, para kayong, naranasan na po ba ninyong maghalo ng bitter o mapait na substance sa isang masarap na inumin? Naranasan na ninyo? Masarap yung inumin, hinaluan nyo ng bitter substance. Maiinom po ba ninyo? Hindi, ano? The same is true. Kasi alam ng Panginoon na kapag may bitter feelings tayo, unresolved o yung unforgiving spirit tayo sa ating mga puso laban sa ating kapatid, kahit na ibigay sa iyo ng Panginoon ng katugunan, hindi mo mapapakinabangan, hindi magiging masarap, hindi magiging pleasant sa iyo. Sapagkat meron kang hindi magandang pakiramdam sa puso mo.
Kaya ang sabi ng Bible, ang Diyos kasi, ang prinsipyo ito. Proverbs 16 at chapter 10 verse number 22. Ang sabi ng Bible, the blessing of the Lord, ano sabi? It maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Kung meron tayong mga panalangin, at meron tayong ipinapanalangin, na kung meron tayong mga kaibigang unresolved relational conflict, tumanay sa mahal natin sa buhay, itumanay sa kapwa mananampalataya, resolve it first. Learn to forgive. Learn to forgive. Kung nagkamali ka, learn to ask forgiveness. Kasi pag natutunan natin yon, asahan nyo, the Lord will bless you. Kasi isa po yan sa humihinder ng katugunan ng ating panalangin. Pastor, ayaw makipag-ayos eh. At least siya, hindi siya didinggin, pero ikaw didinggin ka ng Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse number 18, if it be possible, ano sabi? As much as lieth in you, live peaceably. As much as lieth in you. Sa banda mo, sa part mo, live peaceably sa ibang tao. As much as lieth in you, live peaceably with all men. Amen? Baka kaya meron tayong mga prayers na hindi tinutugon kahit gustong tugunin ng Panginoon at kalooban naman ng Diyos na ibigay. Pero baka si mamaya nag-harbor tayo ng hindi magandang pakiramdam. Yung magkamali tayo at mapagkamalian tayo at maggawaan tayo ng hindi mabuti ng ating kapwa, normal yon. You know why? Kasi ganun din naman tayo sa kanila eh. Tinuturuan tayo ng Panginoon how to forgive. God is for relational reconciliation. Be reconciled. Be reconciled. Kung magtatanim ng sama ng loob, kasi maghihinder yan ng tugon ng Panginoon. Hindi lang po yan sa ating kapwa, kundi lalong-lalo na sa relationship within the family. Within the family. Dito po sa talata, ang 1 Peter chapter 3 verse number 7, tinukoy lang po dito yung sitwasyon ng asawang lalaki, pero hindi po ito pang asawang lalaki lang, kundi sa bawat isa po sa atin. Tignan nyo ang sabi ng banal na kasulatan, likewise ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of God. Ano sabi sa huli? Ano sabi? That your prayers be not hindered. Ay, mga asawang lalaki, sa ating mga asawang lalaki, kung meron tayong mga ipinagpe-pray at hindi tinutugon, masikap naman tayo. Totoo naman yung pinagpe-pray natin. Pero bakit ganun ayaw tugunin? I-check down natin yung relasyon natin. Baka meron tayong problema at conflict sa mga asawa natin. Ayusin muna natin. Kasi nakakahinder daw sa panalangin natin ang hindi maayos na relasyon sa ating asawa. Ngayon, ang pinatutungkulan dyan, husband. Hindi ibig sabihin husband lang. Okay? Ginawang halimbawa lang yun, pero baka naman mga asawang babae, lagi sisi natin sa asawa natin. Baka mamaya meron din naman tayong sama ng loob at hindi maayos na relasyon sa ating mga asawang lalaki at marami ka rin ipinagpe-pray. The same rule applies. Amen? Huwag kang mag-harbor. Yun lang, ano ang bottom line? Huwag kang mag-harbor ng sama ng loob. Learn to forgive. Meron ka bang dapat ihingi ng kapatawaran? Kung meron kang dapat ihingi ng kapatawaran at parang kinoconvict ka ngayon ng Panginoon, Pastor, parang ako yata yun, parang kinonvict naman ako ng Holy Spirit. Binibigyan ko po kayo ng opportunity na tumayo muna at mag-message o tumawag kayo at be reconciled. Huwag niyong pagtagalin. Huwag niyong pagtagalin. Reconcile. Learn to forgive. Ask forgiveness. Say sorry. Kung patawarin ka, praise the Lord. Kung hindi, ginawa mo part mo, the Lord will honor your prayer. Pang-apat is yung hidden selfishness. Pag sinabing hidden selfishness, may mga pagkakataon kasi sa bibig natin hindi naman lumalabas ang selfishness, hidden.
At madalas po, ating mga kaibigan, lumalabas po yan sa prayers natin. Pag sinabi nating hidden selfishness pagdating sa prayers ay ito, yung panalangin that are focused on satisfying ourselves. Only, tayo lang. Puro ang prayers natin umiikot sa sarili natin. Puro sarili. Sarili. Ang sabi ng James 4 verse number 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your, ano sabi po? Upon your lust. Kung merong isang bagay patungkol sa tamang pananalangin, dapat ang panalangin natin, hindi masamang manalangin para sa sarili, pero ang focus hindi sarili, puro sarili. Ang magandang tanong natin sa ating mga sarili, are my prayers purely focused on my pleasure? Ang panalangin ko ba nakafocus lang sa aking comfort? Puro ako ba? Puro ako. Nakafocus sa aking happiness, sa aking satisfaction. Meron bang bahagi ng aking panalangin na ang desire is to honor God? Baka mamaya, mga kaibigan, ang tingin natin sa prayer yung para tayo, kaya tayo nananalangin para sa ating sarili. Kaya may Diyos para ibigay yung mabuti para sa akin. Hindi po yun eh. Ang panalangin, kaya may Diyos, hindi para sa atin, kundi tayo po'y nilalang para sa Panginoon. Amen? Ang pananalangin, hindi lang para makuha natin at gawain ng Diyos yung gusto natin. No. Ang pagtuturo sa atin ng Panginoon na mag-pray ay para matutunan natin magbalik ng honor sa Diyos, magpasalamat sa Panginoon, magbigay ng glory sa ating Panginoon, itaas ang pangalan ng Panginoon, at manalangin din tayo para sa benefit ng ibang tao, hindi puro sarili. Kamusta yung panalangin natin? Puro sarili ba natin? Pag puro sarili natin, the Lord will not hear it kasi selfish prayer po yun eh. That is not God's design for prayer. Again, inuulit ko po, hindi masamang mag-pray ng para sa sarili. Ang mali, puro sa sarili. Aminin natin, marami sa ating lumaki ng ganun eh. At nadala natin minsan hanggang maging mananampalataya tayo na ang sentro ng panalangin natin puro hingi para sa sarili natin. At naaalala lang natin manalangin sa Panginoon kapag meron tayong pangangailangan. Kaya sarili pa rin, selfish prayer, and never na naisip natin for the glory of God, to give God the glory and to express our gratitude and thanksgiving for all His benefits toward me. May mga talata po sa banal na kasulatan na makikita po natin, mga kaibigan, yung for the sake of God, for the name of God. Ilang pong talata? Old Testament po ito. Psalm chapter 115 verse number 1. Ang sabi diyan, now unto us, O Lord, not unto us, O Lord. Inulit pa niya, not unto us, kundi para saan? Ako'y nananalangin, hindi po para sa amin, Panginoon, hindi po para sa amin, kundi para kanino? But unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Nakita po na, ang panalangin hindi puro sa atin eh. Psalm chapter 25 verse number 11. Psalm chapter 25:11, for thy name's sake, O Lord, for thy name's sake, O Lord, para sa pangalan mo, Panginoon, pardon mine iniquity, for it is great. What is our so that? Pag meron tayong hinihingi, ano yung so that? So that, Panginoon, bigay mo po ito, so that maging masaya lang ako, satisfy ako, mabili ko, gusto ko. Puro tayo ba ang sentro? Bakit hindi sa panalangin natin, mga kaibigan, ibalik at ibigay naman natin yung kaluwalhatian sa Diyos? Kasi yun yung klase ng panalangin na dinidinig ng Panginoon. Hindi selfish prayers, but selfless prayers. Panglima po, 6 po ito, mabilis lang. Hardened compassion. Heart for the poor. Hindi po ito masyadong naituro. Ako hindi ko natutunan to dati. Ang tinuturo lang sa atin, magkaroon tayo ng puso sa mahihirap. No. Tumulong sa may maawa sa mahihirap. Pero
Alam po ba nyo na ang pagtrato natin sa mahihirap pala ay may malaking kinalaman sa katugunan ng panalangin? Alam ba ninyo yan? Sabi ko nga, madalas na natututunan natin is have a heart for the poor, help the poor, help the poor. Yun lang. At madalas kapag nakakakita tayo ng mahirap, ang unang pumapasa sa isip natin, ay mga tamad yan. Mga irresponsible yan, kaya yan naghirap. Di ba may mga ganon? Totoo ba yun? Sa atin? Na kapag nakakita tayo ng isang tao mahirap, ang hatol natin, ay ano yan? Tawag yan. Irresponsible yan. Masamang tao yan. Tamad yan. Di ba? Yun ang laging judgment natin. Di ba? Guilty tayo madalas sa ganun eh. Pero may talata po in the Bible na nagpapakita sa atin na hindi naman lahat na mahirap pala tamad. May mga mahirap natin mga kaibigan na talagang yun yung sitwasyon nyo. Like for example, si Lazarus in the Bible. Na kahit ganun yung sitwasyon, pero mananampalataya pala. At ang talata po in the Bible, Proverbs 21 verse number 13, tignan ninyo sabi ng Bible, may malaki palang connection din. Kaya may mga pagkakataon na may mga prayers tayo na hindi pala dinidinig kasi masyado matigas ang puso natin lalong-lalo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Anong sabi ng Bible? Whoso stoppeth his ears at the cry, saan daw po? Of the poor. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. It's talking about prayers. Yung mga taong walang compassion at matigas ang puso sa pagtulong sa mga nangangailangan, dadating daw ang pagkakataon tayo naman nang hihingi ng tulong pero our cry will not be heard. Amen. Compassion. Compassion. Hindi natin sinasabi na lahat ng tao na lalapit, hindi ka naman presidente, hindi ka naman congressman, wala ka naman pork barrel. Ang church natin, hindi naman to PCSO. Di ba? Wala naman tayong ganong kalaking pera, pero alam nyo, may mga taong lalapit sa atin. Nararamdaman naman natin lahat. May mga taong humihingi ng tulong sa atin, alam mong gagamitin sa mali. Okay lang, ingat tayo. Pero may mga pagkakataon, may mga taong lalapit na, alam mo, may Holy Spirit no? Nasasabihin sa'yo na tulungan mo. May mga pagkakataon na hindi, baka mamaya gamitin lang sa... Well, kapag gagamitin niya sa hindi tama, siya na may kasalanan, pero at least, nagpaloko ka ba? Hindi, good heart yun. Good heart yun. Ingat tayo, pero wag sobrang pag-iingat na mapipigilan nating gumawa ng pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. Ang church natin, I hope and pray na isang araw, magiging isang church tayo na hindi lang mabait sa mga miyembro natin, kundi ang isang araw, mga kaibigan, pinagpe-pray natin at ginagawa na naman natin unti-unti ngayon. Ang church natin makikilala na may compassion sa mga taong tunay na nangangailangan. Inumpisahan lang natin ngayon, we are feeding. Meron tayong feeding center every Wednesday. Punta po kayo, kakain tayong lahat. pero isang araw, magpapakain tayo mga kaibigan sa labas. Naglalakad man, mukhang may pera man o walang pera, kahit na sino ang mga ilangan, basta't nagugutom at nangangailangan, mag-o-offer tayo ng masarap na goto at sotanghon at sopas na luto ng ating Chow Food Ministry. Kasama ang pangangaral ng salita ng Diyos at pag-share ng mabuting balita sa kanila. Isang araw, gagawin nating ministry yan. Ngayon, bihira naglalakad dyan
sa harapan natin. Bihira po kaya hindi po pwedeng magbigay ka ng pagkain. Tayo lang din ang kakain. Kung sino yung nandun na sino yun lang kakain. Kasi bihira naglalakad dyan Pero pag natayo na po mga kaibigan yan, yung istasyon ng tren, marami na lalakad dyan. At palagay ko yun na yung tamang panahon na gagawain natin na magpapakain tayo kahit once a week. Sa abot lang na makakaya natin. Kung ano lang yung maipe-prepare natin, ibibigay natin ng libre, kasama pa ang panalangin at pag-share ng gospel ng Panginoon. Wala tayong pipiliin, kahit na sino. Yun ang reason kung bakit tayo nagbubukas ng pintuan ng simbahan natin para sa medical mission, na ino-open natin hindi lang sa mga members ng church, kundi sa lahat ng mga tao na merong matinding pangangailangan. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Pero at least magawa natin ayon doon sa kakayanan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayo manghinayang. Ang pera, mahalaga, pero ang pera kung paanong nawawala, dumadating din naman at dalo. Ang Panginoon, hindi tayo kinapos sa pagpapala ng Diyos. At patuloy tayong magpala din ng iba. Amen? Let us have a heart for the poor. Sana magkaroon ang church natin hindi lang isang simbahan na masasabi at makikilala. Yung church na yun, ang laki ng simbahan, pang mayaman lang yun. Di baling isipin na nilang ganun kasi hindi natin maiwasan kasi totoong maganda naman ang simbahan natin. At totoo namang ang mga uma-attend parang mga mayayaman talaga. Kasi kapag pumorma parang mayayaman, gaganda ng damit every Sunday. Pero kung meron mang papasok sa pintuan ng ating church na nagtatanong pang mayaman lang kaya yung pang may pera lang kaya yung maramdaman nila na ang church natin, we care for the poor. We care for the needy. May pagmamahal tayo sa lahat ng tao. Mag-iingat nga lang tayo kasi may mga taong magpapanggap na nangangailangan pero magnanakaw pala habang nagpe-pray kukuhanin yung yung wallet. May mga karanasan na tayong gano'n. Kaya mga ushers, mag-ingat lang kayo at lagi lang kayo nakadilat kapag nagpe-pray. Pero doon sa mga dadalhin ng Panginoon para maging pagpapala tayo sa kanila, wag nating i-withhold ang blessing at wag nating hayaan na hindi tayo makapagparamdam ng pagmamahal sa mga tao, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Amen? Iboto natin si Deacon Patrick sa darating na election. Hindi po tayo nagngangampanya, pero we want to be compassionate. At panghuli po, not only hardened compassion, palambutin natin ang puso natin. Kasi may effect yun sa prayers Amen? Panghuli, hesitant faith. Ito yung common reason, hesitant faith. Inadequate faith. Sabihin, tumatawag tayo pero hindi talaga tayo nananampalataya. Alam natin yung sinabi ng talata in Hebrews 11 verse number 6. But without faith, ano sabi? It is impossible to please Him. Kapag walang pananampalataya, imposible na ma-please ang Diyos. At kapag hindi natin na-please ang Diyos, don't ever think nadidinggin ng Panginoon yung ating mga panalangin. Ang sabi diyan, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang sabi ng banal na kasulatan, if thou canst believe, Mark 9:23, all things are possible to him that believeth. All things are possible to him that believeth. Sa pagkakataon pong ito sa ating mga mananampalataya, kung meron man sa atin ngayong pong gabing ito, if you are struggling with your faith, ito po ang tanong, whose job is it to fill our faith tank? If you are struggling with faith, sinong merong responsibilidad na patatagin ang ating pananampalataya? Alam niyo kung sino? Hindi ang church, hindi ang Diyos, ikaw yun. If you are struggling with faith, ang may responsibilidad para lumalim ka sa pananampalataya, ikaw yun. It is you. Hindi dun sa
kaisipan na, ang Panginoon kasi patunayan mo muna, tsaka ako. Hindi po, marami nang pinatunayan ng Diyos. Ang kailangan lang natin is to recognize ang kapangyarihan ng Diyos at kilalanin natin sa ating mga buhay. Paano po nating ma-feel yung faith tank natin? Review God's track record of faithfulness to you, to your family, and to others. Review. Tatatagang pananampalataya mo, lalong-lalo na kung Kristiyano. Kung nanghihina ka sa pananampalataya, balikan mo lang. Review. Rewind. Magugulat ka mga kaibigan. Sobra-sobra pala ang pagpapakita at pagpapatunay ng Diyos ng kanyang kapangyarihan na walang dahilan para ang sino man sa atin ay magduda at hindi manampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Review and recognize that the God of the past is the same God today and the future. Hebrews 13 verse number 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. I-recognize mo lang. And resolve. Make a resolution. Resolve to make a step of faith. Ito pong talata na babasahin ko po, ito po ay may kinalaman kay Mary, Luke 1:37 to 38. Tatapos na po tayo. For with God nothing shall be impossible. Ito yung pagkakataon na sinabi ni Angel Gabriel kay Mary, ikaw ang napili ng Diyos para maging anak, di ba, ng tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo sa laman. Alam niyo, sabi niya, paano mangyayari? Birhen po ako. Wala po akong asawa, paano mangyayari? Alam niyo, sabi mga kaibigan ng anghel kay Mary, for with God, ano sabi? Nothing shall be impossible. Ang sabi ni Mary, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Yun lang. Be it unto me according to thy word. Panginoon, kung ano yung sinabi mo, kung ano yung sinabi ng Panginoon, be it done unto me. That is a step of faith. Leap of faith. Paano mangyayari yun? Luke chapter 5, ito na po yung huling talata, verses 4 to 5. Ito yung pagkakataon, mga kaibigan, na kinausap at pinili, at ito yung pagpili kay Pedro na maging disipulo ng ating Panginoong Kristo. Naalala natin na pinili sila during the time na sila po'y namamalakaya. Tapos na inaayos na nila yung nets nila. Di po ba? At ang sabi dyan, ang sabi in verse number 4 and 5 ng Luke chapter 5, Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep. Punta kayo uli doon. Punta ka sa gitna. And let down your nets for a draught. Ang sabi ni Simon in verse number 5, And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Wala na kaming nakuha. Pero anong sabi mga kaibigan ni Peter? Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Step of faith. May mga bagay sa buhay natin na hindi mangyayari, pero sinabi ng Panginoon, subukin mo. Manampalataya. Don't hesitate. Pag sinabi ng Panginoon, kahit hindi mo nakikita at hindi mo nararamdaman at mukhang okay, sundin mo sapagkat ang Diyos gagawain niya ang bahagi niya. Do your part and the Lord will do His part. When our prayers seems to be unanswered. Kapag ang ating mga panalangin ay hindi tinutugon, ano kaya ang dahilan? Huwag ka lang magtanong, may sagot kasi. May sagot. Nawa yung 6 na yon, makakatulong at gamitin nating checklist. Kapag nananalangin tayo, meron bang mga bagay na meron ako nitong mga bagay na ito dahilan kung bakit hindi tinitinig ng Panginoon ang aking panalangin? Kung meron, baguhin natin. Ano yung bahagi ng buhay natin na marahil dahilan ngayon bakit sa tingin ninyo hindi dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin? Half-hearted ba ang panalangin mo? Is your prayer fervent? Meron bang unconfessed sin? Hidden sin?
Meron bang relationships that need to be resolved? Meron bang selfishness na dapat baguhin sa buhay natin? Meron bang hardened compassion for the poor? At baka mamaya, yung faith natin is weak. Ano man sa mga bagay na yun. Lumapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng biyaya, ipabago natin, and continue believing that God will answer our prayers in due time. In due time. Just wait on the Lord. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa gabi pong ito, kasama po ang aming mga sariling nagpapakababa, dala po ang aming mga panalangin. Ama, sa mga salita mong aming napag-aralan at natutunan, tinuruan mo po, Panginoon, ng bawat sa amin na maghintay at magtiwala sa iyo. Panginoon, kapag kalooban mo walang makakapigil, mag-antay man kami ng matagal, papangyayarihin mo sa tamang panahon. Pero Panginoon, meron po mga panalangin kami na kalooban mo nang ibigay. Pero may mga bagay, Lord, na kailangan naming i-examine sa aming mga puso, sa aming mga sarili. Baka sa aming pananalangin, meron pong mga bagay, Lord, na kailangan naming ayusin. Baka tinuturuan mo kaming manalangin fervently. Baka, Panginoon, merong mga unconfessed sins sa aming mga puso. Baka merong mga problema, unresolved, relational conflicts within the family, within our brethren, sino man. Lord, kung meron kang ipinapakita, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga sarili, Panginoon, ng mga pinaggagalingan at marahil dahilan kung bakit ang aming mga panalangin ay hindi natutugon, pakita mo po sa amin. Selfishness, hardened compassion, marahil, Panginoon, hesitant faith. Naman po ito. Ikaw pong nakakakita, katagpuin mo po at kausapin ang bawat isa. At ang aming mga prayers, Lord, ang panalangin po naming lahat ay maging makapangyarihan. Patuloy naming ma-enjoy ang pananalangin. Patuloy mo, Panginoong, ipakita sa amin na ang manalangin na tumawag sa iyo ay makapangyarihan. Tugunin mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak ayon sa iyong plano at kalooban. Matuto kaming magpakababa, sumunod at maging matapat, Panginoon, sa iyo upang, Panginoon, mangyari at matupad sa buhay ng bawat sa amin ng iyong mga pangako. Ask and ye shall receive, seek and ye shall find, and knock and it shall be opened unto you. Makapangyarihan ka, Panginoon. Walang bagay na i-withhold mo sa iyong mga anak. Tulungan mo lamang, Panginoon, na makita ng bawat sa amin ang aming mga sarili at matutunan naming magpakababa, sumunod at mag-ayos ng aming mga sarili sa iyong harapan. Katagpuin mo po kami. Ito pong aming samo at ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.